Lahat at sama-sama po nating awitin ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang maliw noon, ngayon at kailanman, tapat kanino man, hindi naglalaho, hindi magkakabula ang kanyang mga salita. Tunay siyang pagtiwalaan, tapat siyang tanggapin, sa diway manahan kanyang aral, kayo'y magiging liwanag ang siyang kakanta. Ang may pandinig ay nakarinig. Di naman siya anak emergency, kaya pinag-itay kayo. At kaya siya nilapitan, iba naman ang kaso niya at iba naman siya. Kaya kung papaano ang tao ay magsusuri sa bawat ginagampanan at tinutupad ng Espiritu Santo sa buhay nila, mararamdaman nilang buhay na kumakalingat, tapat na nagmamahal siya. Anak, pwede mo nang tanggalin yung jacket mo. Yan, para naman mapreskuhan ka. At lagyan na lang ng ano yung buhay bang Diyos. Lagyan na lang ng sapi yung likod kung ganyan ang buhay. Wala kang alam. Minsan may nagaganap sa'yo, subalit sa tiwala at pananalig mo sa Ama, may gagawin siyang mabuti sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos?
Bata man kung may pandama at pangunawa, tuwang-tuwa sa mga banal na salita. Subalit kahit ito'y matanda, kung sarado ang diwa, walang maramdaman, walang maunawaan. Buhay ba ang Diyos? Mula kay Juan. At ngayon ako'y pupunta na sa iyo, aalis na ako sa sanlibutan, ngunit sa sanlibutan pa sila. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ibigay mo sa akin upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pagpangalang ibinigay sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Sino ang tinutukoy na ito na naghanap ng kanyang kapahamakan? Ang tinutukoy ng Kristo na tinuturan sa Ama, si Judas, ang naghanap ng kapahamakan, na sarili niyang kapahamakan, kung paano siya ay naipagbili sa 30 denaryo. Yan ang patotoo ng Ama, yan ang katotohanan sa mundong ito. Kung magkamisan dahil sa salapi na ipagpapalit ang pagiging magkaibigan, pagiging magkapatid, pagiging matapat ng kaibigan at kapatid, pagiging totoo ng kapwa-tao. Ngunit, hindi nalis siya at hindi nakaligtas sa Ama ang kanyang ginawa. Inalagaan ko sila at sila ay ni isa'y walang napahamak. Ngunit ngayon ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan. Maliwanag ang katotohanan. Kapag kayo'y nagbabago, naiiba sa kapwa nyo, salita ng Ama ang siyang sinusunod nyo, damdamin at kalooban niya ang naistupdin nyo, nababago ang pananaw ng kapwa nyo, lumalayo ang di makaunawa sa inyo. Sapagkat ang pananaw nila, hindi ka nakaisa at di na kayo magkaisa. Ngunit ang totoo, sadyang hindi na nga. Dahil magkaiba na sila, magkaiba naman kayo. Nataligdat, iniwanan nyo na ang sanlibutan na sa dating gawi at gawa ninyo ay katulad ng gawa nila. Kaya't di na kayo maunawaan at di na kayo maramdaman nang dahil kaiba na kayo at magkaiba na sila. Yaw na nga ang iniba kayo ng Ama, dahil ang nasumpungan nyo'y hindi na sanlibutan, kundi siya mismong kinilala ninyo. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kung hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinubo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan at alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin nila sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin. Maliwanag ang katotohanan, maging ang Kristo, maging ang anak na isinugo. Hindi lamang ang mga alagad o apostol na turingang napilit pinili ang siyang dinadalangin nito, kundi ang mga sa Ama at ang sa Kanya. Maliwanag ang katotohanan. Hindi lahat ay idinulog niya, kundi lahat ng sa Kanya at sa Ama.
Sa madaling salita, nagkakaunawaan ang ama at anak, nakikinig ang ama sa anak at nakinig naman ang anak sa ama. Kung magkagayon at kayo'y sama, hindi kaya sa pangalan ng anak na isinugo niya, pakinggan ang dulog niyo't sa pangalang ito, kayo'y makalaya sa mga pighati ninyo? Halik kayo, mga mahal ko, namnamin yung totoo, kalooban ng Ama, danghin nyo sa puso nyo, upang kung paano nagahari siya sa mundo, mapangunahan kayo't wag ang sanlibutan ang siyang manukso sa buhay nyo. Maging isa nawa silang lahat. Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin, upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Maliwanag ang idinulog. Ang sa Ama ay sa Kanya bilang anak na isinugo sa mga anak na minamahal ng Ama. Kaya't kung papaano ang layunin at nasa ng Amang mapangalagaan ang mga anak niya, yaon ang patuto kaya isinugo ang anak na kabugtong-bugtong ang tinawag na Hesukristo. Kung magkagayon ang tao'y nakilala ang Ama sa pamamagitan ng idinatal at binahaging Espiritu, ano ngayon ang palagay at ano ngayon ang madarama? Hindi nga ba't kay siya at kay buti ng damdamin nila? Kaya't sila mismong nagkakaisa, masaya, pawa sila. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa. Gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Kaya't ang sanlibutang ito, ang pinapahayag ay hindi ang pangkasalibutan lamang, panglaman, pangkatawan, kundi ang hinayag ng Kristo't anak ng Amang sinugo sa mundo ay ang pawang katotohanan ng Ama kung sino siya at ano siya. Kaya naman sinalarawan ang pagmamahal, pinakita ang katapatan, pinadama ang katotohanan, isiniwalat ang kahiwagaan, sinabuhay ang himala, at nagkaroon ng diwa ang buhay ng tao sa lupa. Kung magkagayon, mga mahal ko, at iniibig nyo'y Ama, sa puso nyo'y nabuhay na, pag-ibig na wagas na tapat na mula sa Kanya, hindi nga kaya't maiba rin ang pananaw nyo sa kapwa nyo, at maiba ang damdamin nyo at pagnanasa nyo sa mundo. Kaya't ang lahat ng nasa ninyo sa unang buhay nyo, na ipaklina ng isip nyo, na iwaglit na nga ito. Kaya't iba na ang layunin nyo at iba na damdamin nyo. Subalit habang ginugusto nyo'y Ama, napapakita naman niya, hindi nagsisisit magsisisi ang kumilala sa Kanya. Sapagkat iba kung kumilos siya, iba kung maghandog siya, iba kung lumingap siya, hindi katulad ng tao. Susuriin ka mula ulo hanggang talampakan, mamasdan ka kung ikaw ay makatotohanan. Ngunit ang Ama, ibang lumirip siya. Sa loob at damdamin ng tao, doon tumatarok siya. Kaya't talastas niya ang lahat ng tao at ang damdamin nila ay lirip na lirip niya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga binigay mo sa akin, upang mamasdan nila ang karangalang ibinigay mo sa akin, sapagkat inibig mo ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungan ka, Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako namay sumakanila. Matwid ang aral ng Ama. Totoo tumpak ang salita niya. Ang mga tumanggap sa Kanya ay sumasa puso na nila kung sino ang Ama at ano siya.
kaya't ang mga damdamin nila'y nababagot na iba, nasisiyahan sila, natutuwa sila, nagagalak sila, yamang Ama ang nanahan sa puso ng bawat isa. Kung magkagayon at siya mismo ang nasa inyo, hindi nga ba't kay galak ng dulot ng Ama? Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniahanam, nek karamaniahanam, nek karamaniahanam. Iba ang dulot ng sanlibutan. Iba ang dulot ng Ama. Ngunit ikaw, tao, nang dahil buhay ka bilang tao, kailangan mong mamuhay sa mundong ito bilang sanlibutan tawag niya. Ngunit ang wika niya, huwag kang maaliw, huwag kang matukso sa pansanlibutan lamang na ako na may kakaligtaan mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniahanam, nek karamaniahanam, nek karamaniahanam. Sa gayon, kung akong sa puso mo, salita ko'y nasa isip mo, mananahan ako sa iyo bilang Espiritu Santo. Doon matutupad ang salita ko'y sa buhay mo, pagkat ako'y dinamamot, nagkadamahan tayo bilang ako at ikay magkaisang totoo. Lahat ng mga napili at nahirang para sa Ama at tinanggap ay siya, naramdaman kung ano at paano magmahal siya. Nek karamaniahanam, nek karamaniahanam, nek karamaniahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Ano baga ang tinutukoy na makasanlibutan? Yaon na nga ang pagnanasa ng mga bagay na pinalalamang sa Ama na tagabuhay at tagapagpagaling ng karamdaman. Yaon na nga ang pinahihigit ang anumang nakamtan kaysa sa kanyang maraming maibibigay. Yaon na nga ang walang pinahalagahan kundi sarili lamang, kundi nila mararamdaman ng Ama paano magpapahalaga sa kapwa nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya't ang nagpapahalaga sa sanlibutan, nakakamtan ay sanlibutan. Ang nagpapahalaga sa Espiritong Banal, nakakamtan amang mahal. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay nga ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sabihin mo ngang malakas, anak, Amen. Pinakita lang ng Ama kapag gusto kanyang maumal, di magsalita, sang iglap lamang. Kapag ginusto niyang para kang pipi na di magbuka ng bibig mo at di ka yun lang ang kayang sambitin mo at bibig kasi ng bibig na ito, magagawa niyang gawin ito. Ngunit tandaan nyo, maging si demonyo, kayang gawin niyaan. Ngunit si demonyo, iba naman kung manakit siya. Kung sinasaktan ka ng demonyo, inaalok, hinahagip ka naman ng Ama para sukuin mo siya at makilala mong lubos siya. Kaya't hahanguin ka na sa dusa, hindi tulad ng demonyong ilulugmok kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniahanam, nek karamaniahanam, nek karamaniahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya, kung may paglalaban mo lamang, taong aking minamahal, yung aking katwiran, at yun ang tutup din mo araw-gabi man, makikita mo ang aking tutup din at gagawin sa iyong buhay, kaiba sa sanlibutan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya, kung sa dating pagkatao mo, kahit anong gawin mo, o kay pangit kapag nakasibangot ka. Kahit ang ganda mo ay napakaganda mo, ngunit hindi maisalarawan ang ganda mo sa pagsisibangot ng mukha mo. Ngunit nang ika'y maging Ama, ang kinamtan mo na sa puso mo, hindi ka man tumatawa, maliwalas mukha mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniahanam, nek karamaniahanam, nek karamaniahanam.
Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Tunay nga, tapat at dakila ang Diyos na mahiwaga mula sa mga gawa. Alam ni Pablo na dooy may mga Saduseyo at Pariseo. Kaya sinabi niyang malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseo, anak ng mga Pariseo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduseyo at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduseyo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit, ang mga Pariseo naman naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga Pariseo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel o nagsasalita sa kanya? At ang maging mainit din na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo. Kaya pinapanaog niya ang mga kawal. Ipinakuha si Pablo at ipinapasok sa kuta. Kinagabihan tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatuto ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, ganyan din ang gawin mo sa Roma." Buhay bang Ama? Yaw na nga ang Espiritu ng Kristo't Ama ay iisang totoo sa lupa ay naibahagi upang patatagin, patapangin ang sama, upang maisiwalat ang para sa Kanya at mapakli ang buktot at baluktot na katwiran ng tao sa mundo at manaig mangibabaw ang mabuting katwiran niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat kung sadyang ang tao lamang ay may pandinig at makaririnig, tunay na isa lang ang Ama. Bakit? Kakalabanin mo siya. Nakikita mo ba siya kung paano kumilos? Makikita mo ba siya kung paano siya gumalaw? Hambing sa hangin na nakita mo pang nagdaraan? Nakikita mo bang padating niyaan? Wala kahit na sinong makakamalay at makakakita sa Kanya, kaya't sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu na ituturo niya ang mabuti, na ibibigay niya ang marapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Diyos? Kaya't yaon ang Espiritu, hindi ang tao ang nagpasalita sa iyo, kundi ang Espiritong di mo nakita, nako, lamang gumamit ng taong tulad nyo upang may gawin sa buhay mo. Sa makatwid, walang taong manggagamot at nakagagamot ng anumang uri ng sakit, kundi instrumentong ginamit ang kapwa nyo tao, ang pasubali, ang kagalingan at nagpapagaling, amang walang maliw, amang walang hanggan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dahil dito. Nalik ka, anak. Siya'y magaling na.
Manalig ka. Malusog na yung anak mo. Buhay bang ama? Kung minsan ng tao, walang sakit ang anak nila, binibigyan sakit ito. Kung minsan naman malala na ang sakit, pinababayaan pa nila. Ano nga naman ba ang tao? Paano nga bang masasabi mo ang ganap? Ikaw ang nagpagaling, siya ang nagpagaling, ako nagpapagaling, sila nagpapagaling, wala kahit isa man. Ang ama, ang kagalingan, ang pinagmumulan ng mga karamdaman ay di siya. Subalit siya ang nagpapagaling sa anumang uri ng karamdaman. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nek karamanehanam, nek karamanehanam, nek karamanehanam. Kumusta ka na, anak? Nakakatulog ka na ba? Hindi na ba makirot ang likod mo? Ganyan mo ma. Ganyan mo man. Di na masakit. Di na makirot. Kaya nga, kung iyan ay may fracture, kahit kailan, hindi ka makakaganyan. Sapagkat sigurado, gumanyan ka, mapapakibit ka na. Sa madaling salita, alalaong baga, kung tunay ang matwid na pananaw niyo sa amay, mabutit dakila siya. Ang hiwag at himala, pananaligan niyong matutupad sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamenea hanam, nek karamenea hanam, nek karamenea hanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Anak, nawa sa paglaki mo, hanggang paglaki mo, hanggang kung saan ang sagad na edad mong mabuhay ka sa lupay, ganyan ka pa rin. May pandama, may pangunawa. Magaling magsalita. Magsalita ka bukas, ha? Pakikinggan kita. No? Kay buti ng ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila at walang kapantay, noon, ngayon at kailanman. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magkulay, magtanto na tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan. Dakila at walang kapantay, pananalig nyo sa Kanya'y iyong ibigay, upang makamtan nyo't matamas ang tuwiran, Kanyang kahiwagaang tinataglay. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan. Siya ang buhay, siya ang lakas, siya ang liwanag at katotohanan. Buhay niyang taglay ay di mamamatay, sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Maiuugnay kanino man, Kanyang kadakilaan. May babahagi niyang tunay, karunungan niya't kaalaman. Sa mga nagsisikap at nagsusumakit, na makilala at madama siya, patototohanan niyang tapat siya kailanman, buhay nila'y siya ang makakamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamenea hanam, nek karamenea hanam, nek karamenea hanam. Kung tunay na matwid ang pananalig at pananampalataya ng tao, at tunay na ang Ama ang nadarama nila, kikilingan pa ba nila ang kapwa nilang nagkakasala? O ang Amang matwid
at siya'y kikilalaning ganap na. Pahahalagahan pa ba bagay na salapi at bagay na materyal ito? Yamang batid nyo at batid ng lahat na siya ang hiwag at dakila. Kung tunay ngang ama ang naapula sa diwa, maging ang apoy ng sigalutan, maampat, maakulang. Ang may pandinig ay nakarinig. Net karameneya hana, net karameneya hana, net karameneya hana. Kaya ang amay sa lahat, ang anak ay sa lahat, ang Espiritu Santo ay sa lahat, kaya't ang lahat ng tumanggap sa Ama, nakadama. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Minsan, nakakalungkot lang ang tao. Pero ako po'y hindi nalulungkot. Pinadadama lang ng Espiritu. Kapag may natsismis sa kapwa nila, chinismis si ganon si ganyan, hindi pa naman nila nakita, pinaniniwalaan na nila. Hindi naman nila alam ang totoo, nakikihalahala na. Subalit, ang tunay na may pagkilala sa Ama, kahit kailan, hindi siya makikiisa sa alam na pagkakasala. Kaya susuri mo ng mabuti siya at aalamin ng totoo, sapagkat kung ang talino'y mula sa Ama, ipararamdam, ipababatid kung sino ang taong hindi totoo sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneya hana, nek karameneya hana, nek karameneya hana. Kung tunay na ang tao, Ama ang sinasambat kinikilala, magmamasid ka at mamasdan mo bago ka magpula, mamula ng kapwa-tao. At kung wala kang masuri, ngunit sa iyo'y palagay ay pagkakamali, kapag may nagawang hindi tama ang iyong kapwa. Ngunit alam mo namang hindi yun totoo at alam mo namang hindi marapat na iyo'y paniwala at tanggapin mo. Dahil damdamin mo ng taong naghari at naging ganap, makakamtan mo damdamin pagkatao ang pananaigin mo. Yan na nga ang patotoo ng Ama. Kapag ang tao nakinig sa sarili at kapwa-tao, ang para sa kanya, nilalayo ng hindi totoo, ang hindi nga rin totoong tulad niya, naaagaw para magkaisa sila laban sa katotohanan. Ngunit ang Ama, tapat at totoo kanino man, isinasakdal niyang lahat, may takda lamang sa lupa at tao na kanyang minamahal at mahal na mahal. Kaya mga mahal, nais niyo bang kayo ay takda kung kailan kayo'y gantimpalaan o itakda kung kailan parusahan? Makapamimili kayo, ang amay butihin, ang amay mabuti. Kaya siyang kilalanin, tanggapin, marapating kamtin. Nek karameneya hana, nek karameneya hana, nek karameneya hana. Nagsiwalat si Pablo ng ganang kanyang nakita't natutunan. Subalit, ang laban sa kanyang katotohanang tinataglay na sinasambit na mainam, hindi pinaniwalaan ang kanyang katapatan, hindi tinanggap ang kanyang kababaan, ngunit at pasubali, patuloy pa rin pinagwikaan ng nagsugo at nagbaba ng mga aral niyang sinasambit sa diwa ay dinaratal pawa. Sumulong ka kung paano mo ako pinakilala sa Jerusalem, maging sa Roma.
pakilala mo rin ako. Sa lahat ng dako, sa lahat, sa ibabaw ng lupa, makikilala at malalantad ang totoo at tama. Daratalang takda, winikang maliwanag, ang lahat ay yuyukod sa Ama at marapat mga yupapa. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kanino dapat yumukod at mga yupapa? Sa rebulto ba o sa Diyos na totoo? Kanino dapat sumamba, maniwala at magtiwala? Sa Espiritu ba o sa rebulto tao? Oo, may rebulto man dito. Ngunit tandaan ninyo, inilagay lang iyan para sa larawang may Kristo. Hindi para sabihin mo, bumaba ka, ako'y gamutin mo. Pagharian kayo. Ngunit maaring sambitin mo, Panginoon ko at Diyos ko, ibaba mo yung Espiritu sapagkat tao'y manahan ito upang ako'y lukuban mo at mapagharian mong ganap Ama upang ang liwanag ng diwa ko'y maganap na't maghari sa bukong pagkatao. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Ang tao bang mayaman, kahit lahat ng kayamanan ay nasa kanya na, lahat ba ng gusto niya ay makukuha niya? Lahat ba ng gusto niya ay magagawa niya? Tandaan niyo po, kahit gaano ka pa kayaman, ang gusto lang at kaya lang ng Amang ibigay sa iyo ang may bibigay niya. Kahit ang pagbibigay ni demonyo ay may hangganan din. Sapagkat hindi lahat ng nakakamta ng tao ay galing sa Diyos na totoo. May binibigay din si Satanas, kaya suriin ninyo kung anong kaloob ng Ama at kaloob ng kalaban niya. Alam kong magagawa ang Ama. Nagparanig. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Okay, more and more. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw
ako sa inyo. Kapag talaga, mayroong magandang mangyayari. Yan ba tinuro ni Kuya Berhel sa recollection? Yan ba ang narinig nyo sa mga nagsalita? Mayroong magandang mangyayari. Pa rin, bingi. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkinatanggapin. Okay, Miguel, hold! Oh, hold. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong ayaw bumitaw. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Tama ba? Bawat araw, may nakalaan. Manalig ka, magtiwala ka, angkinin mo, tanggapin mo, magaganap sa iyo ang hiwaga, himala, imposible sa lupa. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat kung walang ipatutupad na mahiwaga at himala ang Ama, anong patutong iba siya sa tao? Sapagkat kung walang madadamang pagmamahal na tapat at totoo, anong patutong buhay siya sa inyo? Sapagkat kung wala siyang tutup din gagawin kaiba sa mundong ito, anong patutong iba ang gawa niya sa mundo at ng tao? Kaya sapagkat kayo'y totoo at kayo'y anak na mahal niya, nagkakaisa kayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pagpalain kayo, buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Anong pangalan mo, anak? Ha? Annalyn. Purihin ng Ama. Annalyn, upo ka nga. Sige, isa pa. Sabihin mo nga, Annalyn. Luyain mo muna yung candy mo para madiretso yung Annalyn. Sino magsasabi ng anak ka lang pagkatapos ganyan ang nangyari? Kaya't ang patnubay ng Ama, laging inyong kamtin, hanapin at masumpungan kanyang patnubay na walang maliw. Buhay bang Diyos? Totoo bang Diyos? Tapat bang Diyos? Dakila bang Diyos? Makapangyarihan siya noon, ngayon, at magpakailanman. Kilala mo ba siya? Kung hindi pa, kilalanin mo na. Nararamdaman mo na ba siya? Kung hindi pa, damhin mo na. Sinusunod mo ba siya? Kung hindi pa, sumunod ka na. Ikaw ba'y sa Kanya? Kung hindi pa, maging Kanya ka na. Sapagkat kung mahuhuli ka, baka
wala ka nang mapalapa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglay ang galak liwanag ng buhay upang patuloy niyong maramdaman ang Diyos Amay kahiwagaan. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oo nga naman. Kung walang gagamitin ng Panginoon para ibahin ang gawa sa mundong ito, anong patotoo at papaano niya mapapatotohanan ang pagkilos ng kaibahan at pagkakaiba ng sanlibutan at ng Espiritu niya ay maisasalarawan. Kaya mapapalad, huwag niyong sabihin kayo'y alipin at lalong huwag niyong sabihin kayo'y kawawa, kundi kayo'y mga mapapalad at di alipin, kundi kalugod-lugod sa Ama kung kayo'y tumutupad, gumaganap sa layunin niyang hindi pang tao, hindi pang sanlibutan, kundi upang ang tao'y matutot maging ganap sa pananaw niya sa pamamagitan ng karunungan mula sa Kanya sa patnubay ng Espiritu niya. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Palakarin mo nga. Pabayaan mo. Sige, baba. Lakad, dali ka. Sige, lakad. Kanina ka pa nagwawala. Lakad. Lakad. Ilang buwan ka na. Sige, lakad. Ano? Lakad. Sige, lakad. Iapak mo yung pala, talampakan mo. Lakad. Sige, lakad. 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 Nakatingkayad ka. Lakad. Sige, yan. Baba. Baba ang paa. Baba. Sige. Tayo. Tayo muna. Tayo. Tayo. Ayan. Lakad. 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 Ka na nga. Sige, lakad. Kabagal mo naman, ina. Sige, abayaan mo. Napakakupad mo, ina ka. Sige, lakad. Sige. Ano, gusto mo pa lumakad? Lalakad ka. Lalakad. Ganyan lang ang buhay? Bakit pinalakad ang batang ito? Nagsimula kayo sa patingkayad-tingkayad hanggang ibaba nyo ng talampakan nyo sa lupa. Huwag naman kayong laging nakatingala at nakataas na kayo'y nagmamataas. Buhay ba ang Diyos? Kailangan kayo'y bumaba at tumapak sa lupa upang madama nyo ang Diyos na dakila. Sapagkat kung kayo magpapakababat sa Kanya'y mangunguyo papa, pakikita niya kung paano siya kahiwaga. Ang may pandinig ay nakarinig. Net karamaniyahanam, net karamaniyahanam, net karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mga minamahal, may tanong lamang sa inyo. Halimbawa, itong batang ito nagkasala. Matwid ba at katwiran ba at mabuti bang katwiran? Kalooban ba ng Ama yung sa harapan ng madla ay sasabihin mo ang kamalian ito? Para mong sinakdal siya. Gusto ba ng Ama yon? Maliban kung siya ay sinasakdal mo sa hustisya, sa husgado, na dinimanda mo, didiin mo siya. Tama ba? Ididiin mo siya. Dahil yun ang labanan ninyo, didiin mo yung kasalanan niya. Tama ba? Subalit, kung sa buong kapulungan, sasabihin mo yung mali niya, hindi mo naman siya dinidimanda, makatwiran ba yan? Subalit sa taong baluktot ang isip at di matwid na totoo sa Ama, ang gusto, mapakitang matwid, mapakitang totoo, mapakitang mabuti, kapwa papahiya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kay buti ng Ama, dakila nga siya, tapat kailanman, tapat kanino man,
Kaya't ang tao, kapag siya'y kinilala, madarama kung sino at ano siya. Pagpalain kayo, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba siya? Oo, tapat, totoo, dakila siya. Kaya damhin ninyo nang maramdaman nyo kung paano mahal na mahal kayo. Tayo na, mga mahal na anak ng